Nakapagpulong na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tukuyin kung sino-sino ang magiging bahagi ng kanyang defense team. May ilang grupo naman na nagrally sa harap ng detention facility sa The Netherlands kung saan nakakulong si Duterte. At live mula sa The Hague, may unang balita ang kasama nating si Mariz Umali. Mariz, magandang umaga mula sa Pilipinas. Ivan! Yes, at magandang gabi naman mula rito sa The Hague, The Netherlands. Ilang oras pa lamang nga ang nakalilipas. Kaninang alas 6 ay nagtipon-tipon ng ilang mga militanteng grupo mula rito sa Europa sa harap ng International Criminal Court. Kabilang na dyan yung Bayan, Anak Bayan, Gabriela at Migrante para ipanawagan ang katarungan at hustisya para sa mga biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. On December 3rd, 2016. Bawat pangalan nga ng mga nasawi ay binanggit nila na sinundan ng mga katagang justice, hustisya, katarungan at Gerechtigheid na salitang Dutch para sa hustisya. Sigaw nila Duterte panagutin at Jail Duterte. Galing pang Belgium, France, the Netherlands, UK at Germany ang mga nagrally. Mula ICC ay nagmarcha sila papuntang Scheveningen Prison kung saan nakakulong si Duterte. Dito sila nagsagawa ng candlelighting program at commemorative prayer kung saan may mga nagsalita at nakibahagi sa pighati ng mga namatayan. Holding Duterte and his cohorts accountable and ensuring they serve time in prison is just one step towards justice for the Filipino people. Agad-agad po kami nag-organisa para ipaglaban ang karapatan at ang hustisya para sa mga namatay nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Samantala, Ivan, sinabi naman ni Attorney Harry Roque, sa kabilang banda naman, yung mga pro-Duterte rallyists at yung mga taga-suporta ng dating Pangulo ay magtitipon-tipon naman sa isang malawakhang rally ngayong darating na March 23 at manggagaling din po yan sa iba't ibang panig ng Europa. Samantala, unti-unti na nga lumilinaw kung sino ang bubuo sa legal team o defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa reklamong crimes against humanity na kanyang kinakaharap dito sa International Criminal Court. Ang Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang unang pagharap sa pre-trial chamber ng International Criminal Court, 6 na buwan pa ang hihintayin para naman sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong una, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang tumatayo niyang abogado sa ICC. Pero matapos bisitahin na ni Medialdea ang dating Pangulo sa Scheveningen Prison, kinumpirma niyang tanging ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang pinirmahang konforme ni Duterte para kaniyang maging abogado sa ICC. Nilinaw ni Attorney Roque na hindi magiging bahagi ng defense team ni Duterte si Vice President Sara Duterte at dadalaw lamang siya sa ama bilang next of kin o immediate family. Dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawat sa pag-practice ng propesyon. Maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Okay naman siya, he's in very high spirits, medyo nakahabol na ng konting tulog. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang kasi maraming protocol na pagpasok pero sumusunod tayo sa proseso nila. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya si Attorney Kaufman na kabilang sa mga isinumitin nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Nagpulong na rin ang kampo ng dating Pangulo para maisapinal ang bubuo sa kanyang defense team pero nakadepende pa rin daw ito sa dating Pangulo. Gusto nilang mabasura na ang reklamang crimes against humanity bago ang nakatakdang hearing sa September 23. Sa confirmation hearing, malalaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya. Sa mga katanungan kung maaari nga bang magdesisyon ng ICC sa mga petisyon ng defense team bago nito, sabi ng ICC spokesman pagdedesisyonan ito ng mga hukom. Hindi raw sila pwedeng mag-speculate dahil maraming isyong pagdedesisyonan ang hukom. Habang naghihintay, mananatili pa rin si Duterte sa ICC detention facility sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. Ayon sa website ng International Criminal Court, bilang isang e-court, may sariling computer sa selda ang detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukod sa detainee, may access din sa kanyang computer ang kanyang defense team.
Pwede silang mag-upload dito ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito ay mamonitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. Nang humarap si Duterte sa ICC noong Biyernes, iginiit ng kanyang kampo na dinukot umano ang Pangulo ng arestuhin at dalhin sa The Hague. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Sa Pilipinas, paiimbestigahan ni Senadora Amy Marcos na chairman din ng Senate Foreign Relations Committee ang pag-aresto sa dating Pangulo. Sabi ng Senadora, dapat malaman kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ni Duterte. Lalo't sangkot dito ang Interpol at ICC. Dapat din daw masagot ang usapin para pagtibayin ang jurisdiksyon ng bansa at para linawin ang polisiya ng law enforcement agencies natin pagdating sa international tribunals. Sa huli, pinaka-importante raw ang soberanya at mga prosesong legal ng Pilipinas. Handa naman daw makipagtulungan ng Malacanang. If the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. We just complied with all the requirements with the law regarding the arrest of former President Duterte. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC dahil hindi na miyembro nito ang Pilipinas. Pero meron namang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol kung saan idinaan ang warrant ng ICC. Sabi naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kahit lumabas na iligal ang pag-aresto, hindi raw nito maaapektuhan ng jurisdiksyon pa ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. The ICC has nothing to do with the illegal arrest that was done by the surrendering state. So that has been the rule, no? In many cases already. Pag dineliver ka sa tribunal, kahit na you are illegally arrested, the tribunal will not inquire how you were arrested. Basta andoon ka na, they will assume jurisdiction and try you. Sa tanong naman kung posibleng maiwasan ni Duterte ang prosekusyon, It's very difficult for Duterte to get out of that because these are insider people. They have personal knowledge. They were the ones who did the killing for him. So how can he rebut that? No? Ivan, umaasa naman si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na bukas ay makakapasok na siya sa loob ng Scavenagan Prison para personal na mabisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito ay posible na mapirmahan din yung kanyang konforme para maging official ng legal counsel ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Pero wala pang kasiguruhan yan, Evan. Yes, Maris, bakit daw conforme pa lang ni Attorney Kaufman yung pinirmahan ni dating Pangulong Duterte? At pag nagpumirma na ba ng conforme, ibig sabihin ba niya na formalized na yung attorney-client relationship nila? Alam mo, Ivan, napaka-limited na mga impormasyon na binibigay sa atin. Katunayan, nung nag-abang tayo kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea, ay yun lang, yung pangalan lang daw ni Kaufman ang pinirmahan at hindi na siya nagbigay ng karagdagan detalye. Nung nagpa-presko naman si ES Medialdea at si Attorney Harry Roque, ay tanging yung kondisyon lamang ng dating presidente sa loob ng kulungan ang kanilang binanggit na napakaikli pero wala pang binabanggit tungkol dun sa detalye sa kung bakit conforme, kung bakit kung iisa lang. Siyempre tinatanong natin kung siyempre kailangan may iba pa siyang mga kasamang mga counsels dahil normally dito sa ICC ang regular ay nagbabayad sila para sa tatlong legal counsels ng akusado, no? Pero malinaw na itong dokumento na ito ay opisyal nang nagtatakda kay Attorney Nicholas Kaufman para maging lead counsel o maging counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang malinaw. Pero sa kung sino pa ang ibang bubuo ay hindi pa
alam, wala pang ibang pinipirmahan. At ang isa ring malinaw ay si Vice President Sara Duterte na unang sinabi ni Attorney Harry Roque na posibleng hihilingin na maging legal counsel din ng dating Pangulo para mas magkaroon siya ng easy access sa loob ng kulungan ay hindi pwedeng maging bahagi ng kanyang defense team. Dahil nga ayon sa ating saligang batas, kapag ikaw ay isang public official ay hindi ka maaaring mag-practice ng iyong profesyon. So, kaya lang naman nila naisipan yung ruta na yon ay dahil bilang isang next of kin or immediate family, inaasahan nila na mabibigyan siya ng regular na access, daily access. Kahapon, Ivan, binanggit natin sa iyo no, na merong daily access na o daily pass na itong si Vice President Sara Duterte. Kasi ito yung impormasyon na unang binigay sa atin ni Attorney Harry Roque. Pero nagmukha, yung pala, ang pinaliwanag niya sa atin kanina ay pumirma lamang ito for application ng daily pass pero hindi pa ginrant ito. At sa ngayon nga, yun na lamang ang magiging ruta niya para makapasok sa loob ng kulungan at hindi na sa pamamagitan ng pagiging regular na legal counsel. Alright. Ivan? Maris, maraming salamat. Ingat ka dyan. Maris Umali po, live mula sa The Hague sa The Netherlands. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.